Hello, good day students! Welcome to our lesson 2 para sa Filipino sa piling larang. So, para sa lesson 2 natin, ito ay ang social media. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng social media? Kapag sinabi ng social media, from the word social, na ibig sabihin ay, ano? Ibig sabihin ay, may kakayahang makipaghalubilo sa anumang tao, kahit saang parte ng lugar. Okay, kapag sinabi natin media, ito ay ang plural form ng medium na ibig sabihin ay outlet o saang anong pamamaraan upang maisiwalat ang mga mungkahi. Okay? So kapag sinabi natin social media, mga pamamaraan na kung saan ang mga tao ay nagkakaroon ng pagkipagtalastasan. Okay. So para sa inyong task, okay, meron tayong dito. Panuto, punan ang patlang ng angkop na kasagutan upang mabuo ang diwa ng pahayag. Hanapin naman ito sa loob ng kahon. Titik lang ang isulat sa sagutang papel. So pwede ninyo i-pause. Ansiran ninyo na, okay? So ang gagawin lang ninyo, kukuha lang kayo ng mga sagot na nasa box at ilapat dyan sa mga patlang sa bawat item. Halimbawa, nilikha ang konseptong blank patlang sa pagbungad ng ika-19 na siglo sa pamamagitan ng internet site na nagbukas ng oportunidad upang, ganyan. Tapos ilagay nyo lang answer dyan. Okay, magpili lang kayo dyan. Next, ang social media. Ang social media ay nilikha ang konseptong social media sa pagbungad sa ika-19 na siglo sa pamamagitan ng internet site na nagbukas ng oportunidad upang mapagtagpo ang mga individual o pangkat ng mga tao na may kakalayaang magpahayag ng mga impormasyon ukol sa kanilang karanasan at buhay gamit ang sari-saring anyo na multimedia. Again, ano bang social media? Sinabi dito plus diba? Sinagutan, okay. Kahit na pinakita ko na yung sagot ngayon, kailangan nyo pa rin isulat ang mga tanong at sagutan pa rin sa inyong kwaderno. Okay? Nakuha? Nilikha ang konseptong social media sa pagbungad ng ika-19 na siglo sa pamamagitan ng internet site. Kasi nga, useless ang social media kapag walang internet site. Kasi kapag sinabi ng internet site, ito yung kung saan makikita natin ang mga social media na nagbukas ng oportunidad upang magtagpo ang mga individual o pangkat ng mga tao na may kalayaang magpahayag ng mga impormasyon ukol sa kanilang karanasan at buhay gamit ng sari-saring anyo na multimedia. Okay, kapag sinabi itong multimedia, ito ay iba't ibang pamamaraan ng pagpapahayag sa pamamagitan ng internet site. Sa pagpapakilala sa kalakaran ng social media, hindi lamang ang mga instrumento at relasyon ang nagbago. Hay? Ano bang mga relasyon at mga instrumento ang nagbago? Hindi lang nagbago, yung iba nabuo. Okay? So, yun no? So, maging ang palitan ng mga pinag-uusapan at diskurso ay nag-iiba rin bunga ng malaya at mabilis na pagpapalitan ng mga karanasan, kalagayan saan mang lupalop ng daigdig. Halimbawa kayo, may kachat kayong taga-ibang bansa. Of course, bilang isang Pilipino, hindi lang puro Tagalog ang ating gagamitin, ngunit marunong tayo sa Ingles at kailangan natin makipagtalastasan o makipag-ugnayan sa pamamagitan ng paggamit ng wikang Tagalog o Filipino. Okay. At saka, kailangan din nating baguhin ang ating sarili kapag depende din sa ating kausap. Batay sa inilabas na pananaliksik ng isang blog ng 24/7 Wall Street, natuklasan na ang bansang Pilipinas ang itinuturing na World's Internet Capital noong 2013. Ito lang ay according sa pananaliksik sa isang blog at ito ay makatotohanan. World's Internet Capital. Kaya nga kung napapansin natin class sa mga YouTube na maraming mga reactors na nagmula sa ibang bansa na ginagamit nila ang mga videos ng mga Pilipino, lalo na mga singers or mga reaction ginagamit ng mga videos ng mga Pilipino, mga Pinoy sa Pinas. Kasi nga napag-alaman nila yung mga video ngayon ay nakakakuha ng atensyon ng mga Pilipino at na-appreciate yun ng mga Pilipino. At kapag maraming mga Pilipino ang pumunta doon sa kanilang website o kanilang page sa Facebook, mas maraming mga viewers ang meron sila sa YouTube at mas magkakaroon sila ng malaking kita. Okay?
Same din yan sa same din yan sa Facebook. Ayan, may iba't iba tayong mga social media applications. So, Facebook, okay, ito ay hindi na mga latest na mga icons. Okay, iba't iba na. So, alam naman ninyo kung ano yung iba't iba mga social media applications at makikita natin dyan sa ating mga screen sa cellphone. Okay? So, para sa inyong task, basahin ng mabuti at sanay maunawaan mo ang iyong binabasa sapagkat ito ay may kaugnayan sa gawaing nasa ibaba. So, ito ipapakita ko sa iyo, may gawain tayo. Sige. Okay. Makinig. O pwedeng sabayin nyo ako. O pwedeng kayo lang magbasa. Pwede nyo pause. Ang coronavirus 2019 o COVID-19 ay isang sakit sa palahingahan. Ito ay sanhi ng isang bagong virus. May mga bago kaming nalalaman tungkol sa virus na ito ay araw-araw dahil ito ay bago. Nakikipagtulungan kami sa mga kasosyo upang mapabagal ang pagkalat ng COVID-19. Kaya nga nakikoordinate sila. Ngunit ang bawat isa sa estado ay may bahaging gagampanan upang maisakatuparan ito. Sino man sa anumang edad ay maaaring magkasakit upang magkasakit. Ang ilang tao ay maaaring magkasakit ng mas malala kaysa iba. So may tsansa na kung ako may sakit tapos ikaw walang sakit at ngayon ako ay nagbahing saka nakuha mo yung mga virus ko, eh may posibilidad na mas magkakasakit ka talaga. Lalo na kung mas mahinang immune system mo. Ang mga taong nagkakasakit ng COVID-19 ay maaaring makahawa sa iba kahit paminsan-minsan parang wala silang sakit. Hindi namimili ang mga virus kaya't iwasan ang mga pagpapalagay tungkol sa kung sino-sino ang sa tingin ninyo ang may sakit. Ang iba ay malubhang nagkakasakit. Ilan sa mga sintomas ay ubo, pangangapos ng paghinga, lagnat, panginginig, pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, pananakit ng lalamunan, panginginig, at pagkawala ng panlasa o pangamoy. Hindi madalas ang mga tao ay maaaring sumakit ang tiyan, magsusuka o magtae. Kaya ang tamang pangangalaga sa sarili ay lubos na makakatulong gumamit palagi ng face mask sa mga mataong lugar para maiwasan ito. Matulog na maaga, kumain ng mga masustansyang pagkain at uminom ng bitamina. Kumonsulta agad sa doktor o iba pang mga provider kung nakaranas kayo ng alinman sa mga sintomas ang nabanggit. Naintindihan? Okay. Ngayon class, may mga katanungan ako na kung saan inyong sasagutan sa inyong mga papel o sa inyong mga kwaderno. Okay. Tukuyin kung tama ang pahayag at kung mali ang salitang sinalungguhitan, palitan ng wastong sagot ang sinalungguhitan salita at isulat sa patlang. Okay, halimbawa, kung number 1, ang mga taong nagkakasakit ng COVID-19 ay hindi maaaring makahawa sa iba at kahit paminsan parang walang silang sakit. So ano bang sagot dito? Ito ba ay tama at mali o mali? Kung tama, ilagay lang ang sagot sa patlang. Kung mali naman, lagyan ng mali at saka palitan ng wastong sagot ang sinalungguhitan. Okay? At isulat sa patlang. May katanungan din. Sa iyong palagay, bilang isang mag-aaral sa panahon ng COVID-19, kasi nga I know na experience nyo ito, may mga positibo din bang naitulong ito sa sarili, pamilya at lipunan ng COVID-19? Ano ba? Kung nasa bahay lang kayo at palaging dahil nag-lockdown, ano-ano ang ginawa ninyo magkapamilya para maibsan ang lungkot at pananamba? Alin sa mga ito ang higit na nakakatulong? Ano ba ang mga ginagawa niyo? At alin ba doon ang mas nakakatulong? Okay? Okay, so maraming salamat mga estudyante ko sa pakikinig. I hope na may natutunan tayo sa araw na ito at sana isagutan nyo ang mga lahat na mga aralin o mga takdang aralin na ibinigay sa inyo. Okay? So, see you next time. Ipasa ang dapat ipasa karong umaabot na exam. Okay? Thank you so much.